Mga kapatid, kabay panawa ang sumating lahat sa araw na ito. Ngayon po ay huling linggo ng buwan ng Marso. At sa pagkakataong ito ay darako po tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia na magiging kapakipakinabang sa ating sinasagawang pagtalakay, pag-aaral ng mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ng Diyos sa buhay kay Kristo Jesus. Hindi lang po para sa mga kapatid, kaya na rin sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa gawain ito ng ating pagtalakay at sa lahat na rin ng ating mga kababayan na naaabot ng pagtuturo ito. Ito po ay may kaugnayan sa tunay na iglesia. At ito pong tunay na iglesia ng Diyos na itinayo ni Kristo ayon sa katuparan ng hula na sisibol sa bawat bansa ayon sa Biblia. Ang lahat po ng pangkatin ng relihiyon, huwag na po natin isama ang mga protestante o mga denominasyong di umano'y mga Kristiyano o mga evangelicals o mga born again, mga baptist. Huwag na po natin isama sa ating pong tinatawag na pag-aaral. Ang pag-uusapan natin ay sino po ba ang tunay na iglesia ng Diyos. Dito po sa Pilipinas, ang mga nagsimula ng samahan ng iglesia ng Diyos ay sa panahon pa ni Ginoong Teofilo Ora noong 1922. At ito po samahan ni Ora ay nagkaroon ng iba't ibang mga grupo ng iglesia rin ng Diyos tulad ng Nicolas Perez, Salvador Payawal, at iba't iba pang mga samahan ng iglesia ng Diyos. Ngunit ang malaking question, malaking tanong, sa mga iglesia ng Diyos na yan, ay sino po ba ang tunay na iglesia ng Diyos? Na nakatutugon sa katuparan ng hula na sisibol sa bawat bansa ayon sa Biblia. Yan po ang aring tatalakayin kung sino po ang nagdadala ng karangalan ng pagiging tunay na iglesia ng Diyos. Sa kasalukuyan po, meron isang ministro o sabi ko sensible preacher in our times, Eli Soriano, kinakapitalize po niya ang salitang iglesia ng Diyos sa pangalan na ang kanyang pong samahan ay Members Church of God International. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Meron pa ako nadinig na isang samahan, Miembros Iglesia de Dios en Cristo Jesus, Todo el Mundo. Marami po iglesia ng Diyos. Ngunit, paano po tayo nakatitiyak? Kapag tayo po ay nasa samahang iglesia ng Diyos, paano po tayo nakasisiguro? At ano ang matibay, nasaligan, ng ating pananampalataya na kung marami man nasamahan ng iglesia ng Diyos, tayo po ang nagpapatotoo sa pagiging tunay na iglesia ng Diyos. Sa pasimula, tanong po ng ating pag-aaral, pinatutunayan ba ng banal na kasulatan ayon sa paunang sabi ng Diyos sa pamamagitan ng hula na ang tunay na iglesia ng Diyos na pasisibulin ng Diyos ang katwiran at kapurihan sa lahat ng bansa ayon sa Biblia? Sa aklat po ng Isaiah 61:11, ganito ang nakasulat, at pakinggan po natin mga minamahal na mga kapatid at mga minamahal na mga kaibigan. Sapagkat kung paanong ang lupa ay nagsisibol ng pananim, at kung paanong ang halamanan ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa kanya, gayon pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katwiran at kapurihan sa harap ng lahat na bansa. Pinatutunayan po ni Propeta Isaias ang pagsibol ng katwiran. Sino po ang magpapasibol? Ang magpapasibol po ay ang Diyos. Saan po niya pasisibulin ang kanyang katwiran? Sa harap ng lahat
na bansa. Sa makatwid, kailan po sisibol ang katwiran pag ang isang bansa po ay naging bansa na? Sapagkat paano pong sisibol ang katwiran sa lupaing iyon o sa dakong iyon kung hindi naman siya bansa? Kaya the main point ng ating pagtalakay, sapagkat ang Pilipinas po ay isang bansa, kailan po naging bansa ang Pilipinas? At kung ang isa pong pastor ay nagturo sa dako po ng ating lupain na hindi pa bansa ang Pilipinas, eliminate na po siya sa tinatawag na pagiging tunay na pastor. Halimbawa, panahon ni Teofilo Ora, 1922. Ano po ang sitwasyon ng ating dako ng panahon yon? Ang dako pong ito ay hindi pa bansa. Sapagkat tayo po ay nasa tinatawag na kolonya ng Amerika. Ang tinatawag po na American colony, kolonya. Ang isa pong kolonya ay hindi bansa. Kaya yung samahan ni Ora na nangaral na ang ating pong dako ay isa palang kolonya, ay hindi na po nakatugon sa sinasabi ng Biblia na sa bansa ngayon pasisibulin ng Diyos ang kanyang katwiran. Kaya lahat ng naniniwala kay Ora, tulad nila Payawal, Beltran, Godoy, Nabal, at na iba pang mga lapi ang galing kay Ora na naniniwala kay Ora, ay hindi po nakatutugon sa pagiging tunay na sa Diyos, sapagkat hindi po sila kasali at katuparan ng pangangaral sa Pilipinas sa panahon na ito'y maging bansa, sapagkat sila'y nangaral, hindi pa po bansa ang Pilipinas. Sa panahon po ni Nicolas Perez, 1936, ang Pilipinas po ay hindi pa rin bansa. Ang Pilipinas po ay tinatawag na Commonwealth State of America. Sa panahon na tinatawag na Commonwealth Government. Ang isang Commonwealth Government, isang Commonwealth Organization, isang Commonwealth State o Estado ay nasa ilalim pa rin po ng kolonya ng Amerika at hindi pa tinatawag na Republika ng Pilipinas. Kaya sa panahon ni Perez at lahat ng mga pastor na nagkaroon ng kani-kanyang samahan ng iglesyang ng Diyos, ang naniniwala kay Perez tulad ni El Soriano na siya raw nagpatuloy kay Perez, ay hindi po nakatutugon sa hula ng Biblia na pasisibulin ng Diyos sa panahon na ang isang dako ay ng isang bansa. Kailan po nagsimula ang Iglesia ng Diyos sa buhay kay Kristo Jesus? Hindi po nagtatagal matapos na ang Pilipinas ay maging isang republika. Ang Pilipinas po ay naging republika o naging isang ganap na bansa noong 1946 na ang first Philippine Republic, first Philippine President of the Republic of the Philippines o Republika ng Pilipinas bilang isang bansa ay sa panahon po ni Manuel Rojas. At hindi po nagtagal, after 8 years, mga kapatid, nasimulan po sa Pilipinas ang pangalang Iglesia ng Diyos sa buhay kay Kristo Jesus noong 1954. Kaya, sa ganito pong kalagayan, historically speaking, legally speaking, and logically speaking, ang kapatid na Abilino Santiago po, ang mangangaral na nangaral na ang Pilipinas po ay isa ng bansa. Katapos po na maging bansa ang Pilipinas, hindi po nagtagal na itayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang hula ang Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Ngunit ano po ang katangian ng mangangaral na kakasangkapayan ng Diyos para sa bansa pong yun ay ipangaral ang katotohanan. Sa Aklat ng Gawa 10:34 hanggang 35, ganito po ang nakasulat at atin pong pakinggan. At binukan ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi,
tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa. Siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Pinatunayan po yan ni Apostol Pedro, kundi sa bawat bansa. Siya. Sino pong siya? Tinutukoy po diyan ang mga ngaral, nakakasangkapayan ng Diyos sa pagtataguyod ng Kanyang katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Kaya po ang ating pong pananampalataya ganito. Ang iglesyang sa Diyos international yan. Natural po yan. Worldwide yan. Pangdaigdig yan. Bakit? Sapagkat Diyos ang siyang nagtatag sa bawat bansa. Ngunit ang ating pong sinasabi, sa Pilipinas, kapatid na Abilino Santiago at ang kanyang mga kasama, ang katuparan ng binabanggit ni Apostol Pedro na may takot sa kanya, na gumagawa ng katwiran, ay kalugod-lugod sa kanya. Kaya mga kapatid, hindi po kinakailangan na tayo po ay pumarumpa sa iba't ibang bansa para sabihin natin na magkaroon ng Iglesia ng Diyos sa Amerika. Natural, magkakaroon po ng mga kapatid sa Amerika sapagkat meron po nagpunta sa Amerika. Kagaya po ng Iglesia ni Cristo nakarating sa Hawaii, sa buong daigdig. Kasi po, ang sinundan po nila doon ay ang mga membro nila na mga Pilipino, sapagkat ang Pilipino isa po sa pinakalayas na tao at pinakagalang tao sa buong daigdig. Pumunta ka sa Micronesia, may Pilipino. Pumunta ka sa Egypt, may Pilipino. Eh yung mga samahan po yun, mga Pilipino po na umanib sa kanilang samahan. Tapos sasabihin nila international o pangkalahatan o pandaigdig. Hindi po gano'n. Ngayon, kung tayo man ay padala ng nakarating ng internet sa Amerika, dahil po sa mga kapatid natin Pilipino na naroon, o sa Canada, dahil po sa ating mga kapatid na Pilipino na naroon. Sakop pa rin po tayo ng bansang Pilipinas kahit na kayo ay makarating sa ibang bansa, sapagkat ang nasasakop po ng mga mangaral na Pilipino ay mga kapatid na Pilipino saan man dako makarating. Pero ang sinasabi po natin, hindi po natin sakop na ikaw ay mangaral pa sa bansang yun para ang mga Kastila ay umanib sa Iglesia ng Diyos. Ang pananampalataya po natin, ang Diyos ang gagawa para sa lahing yun, sa angkan na yun, sa bansang yun, ikakasangkapan siya ng mga mangaral sa lahing yun para po ipangaral ang katwiran at katotohanan ng Diyos. At yan po ang ating pananampalataya. Mga kapatid, sa aklat po ng unang Timoteo 2:3 at 4 ay ganito po ang ating matitiyak, mga kapatid. 2:3 at 4 na aklat ng unang Timoteo. Ito'y mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao'y makaligtas at makakaalam ng katotohanan. Yan po ang pangunahing layunin ng Diyos, ang pagliligtas ng tao, makaalam ng katotohanan. At ang paraan ng kanyang pagliligtas sa bawat bansa, pasisibulin niya kanyang katwiran sa pamamagitan ng taong kanyang tuturuan ng pastor ayon sa kanyang kalooban na binabanggit po sa aklat ng Jeremias 3 at ang talata po ay 15. Bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Sino pong pastor ang ibibigay? Ayon sa kalooban ng Diyos. Paano po ibibigay? Sa bawat bansa, sa bansa rin yun, ang Diyos po ay kukuha ng saserdote na pinakasaserdote sa bansa kong yun. Sulat pa rin po at paliwanag pa rin po ni Propeta Isaias. Sa aklat ng Isaias, sa kabanatang 62, ay ganito po ang ating pamantayan, at yan po ay napakaliwanag na pinatunayan ng banal na kasulatan, mga kapatid, tungkol po sa paglalagay ng Diyos ng kanyang pinakasaserdote. 66 talatang 21
at sa kanila rin naman ako kukuha ng pinaka-saserdote at mga pinakalibita, sabi ng Panginoon. Saan po manggagaling? Manggagaling po at sa talatang 19, at sila'y magpapahayag na aking kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa. Mga tweet, sa mga bansa pong yon, sa lupain pong yon, ang Diyos kukuha ng pinaka-saserdote at pinaka-levita o pinaka-leader sa bansa pong yon. Kaya mga kapatid, mali po o iba sinasabi ng nila Felix Panalo na siya ang sugo ng Diyos sa huling araw, nakikilalanin sa buong daigdig. Labag po yun sa katwiran ng Diyos. Hindi po natin tinatawaran ang kakayahan ng mga Pilipino. Pero hindi po ang pastor ng Pilipino nakikilalanin ng buong daigdig. Si Kristo lang ang isang pastor nakikilalanin ng buong daigdig. At sa bawat bansa, si Kristo po maglalagay ng pinaka-saserdote at pinaka-levita. Tulad po ni kapatid na Abilino, si Santiago, yun po ang pinaka-saserdote o pinaka-levita na nagsimula ng pagkakilala natin sa katotohanan na ang Pilipinas po ay maging isang ganap na bansa. Mga kapatid, lahat po ng nangaral na hindi pa bansa ang Pilipinas, out na po yun sa konteksto ng kasulatan. Sapagkat sabi ni Isaias, pakisibulin sa bawat bansa. Hindi ka pa bansa, paano ka sisibol? 1922, 1936, hindi pa bansa ang Pilipinas. Paano ka sisibol? Kaya tatlo na naman po ang hanay ng Iglesia ng Diyos. Ora, Perez, at kapatid na Abilino. Yun lang naman eh. Yung lahat ng naki-Ora, wala na yan. Lahat ng naki-Perez, at lahat ng offshoot magaling kay Perez, na naniniwala kay Perez, out na rin sa usapan, sapagkat sila po nagturo ng maling aral, sila po ay nagturo ng aral na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ano po ba ang kalagayan ng tao na nabubuhay sa kalibutan at kinakailangan po makaalam ng katotohanan upang maligtas? Alamin po natin yan. 2:12 na aklat ng Efeso. Pakinggan po natin at ganito ang nakasulat. Na kayo ng panahong iyon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Ang kalagayan po natin na hindi pa dumarating sa atin ang katotohanan, hiwalay po tayo kay Kristo. At ang tao pong hiwalay kay Kristo, walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Bakit po walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan ang mga hiwalay kay Kristo? Ano ba ang kalagayan natin noon? 15:50 na aklat po ng unang Korinto ay atin pong matitiyak, mga kapatid. Sinabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Yan po ang kalagayan natin noon. Wala po tayong pag-asa, wala po tayong Diyos, sapagkat ang paniniwala natin na nakaraan, ang mabuhay ay sa mga bagay lamang na ukol sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, yung pong aral tungkol sa tinatawag na prosperity gospel, at isa po yan sa sikat na aral ng ebanghelyo daw na pinangaral ng mga born again movement ministers tungkol po sa mga kaginhawahan sa buhay. Hindi mo masama ang guminhawa ang buhay sapagkat ang Diyos ay nagpapaginhawa ng buhay. Hindi mo masama na gumaling sa karamdaman sapagkat ang Diyos ay nagpapagaling sa karamdaman. Ngunit kung ang iyong pag-asa sa buhay, kaya ka lang maglilingkod sa Diyos, kaya ka maging aktibo sa iyong pananampalataya, kaya ka magkakaroon ng tinatawag na inspirasyon di umano sa iyong pag-anib sa isang relihiyon ay sa mga bagay na ukol sa buhay na ito, kaya ka magiging iglesyang ng Diyos dahil sa
ah, pinangakuan ka ng loan o pinangakuan ka ng mga bagay na pakinabang sa ukol sa buhay na ito, ano po ang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo at ipinakilala ng mga apostol sa gayong uring pag-asa, na maling pag-asa na ipinangangaral po nang narinig po natin ngayon ng mga prosperity gospel na hiwalay po sa kalooban ng Diyos. 15:19 na aklat ng unang Korinto. Kung sa buhay lamang na ito tayo'y nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Makatuwid ang pag-asa po natin sa mga bagay ng buhay na ito, sa laman at dugo, dahil sa kayakas sumampalataya kay Kristo, ay dahil sa mga bagay sa buhay na ito, tayo raw sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Bakit? Ang sabi ni Kristo, sa sanglibutan ito, marami kayong kapighatian. Ang mayayaman, wala namang kapighatiang dadanasin. Ang mayaman, lalong yayaman. Ang masama, lalago. Magtatagal, sabi ng Biblia, nakita ko ang masama sa malaking kapangyarihan, lumalagana, lumalago, gaya ng sariwang punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan. Kung nandun po ang ating pag-asa sa paglago, sa pagyaman, sa mga bagay na ukol sa buhay na ito, tayo raw lalong kahabag-habag. Bakit po? Sapagat hindi po yan ang pag-asa na hatid ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun mga kapatid, sa buhay na ito dapat ay maunawaan natin ang ating kalagayan at paano po ba tayo dapat mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. 10:28 na aklat ng Ebreo, ganito po ang ating matitiyak mga kapatid. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Mga kapatid, ako po naawa minsan sa ibang nating mga kapatid na dahil po sa karamdaman sa buhay na wala ng tiwala sa Diyos. Dahil po sa sakit na naranasan, hirap na dinaranas sa mga bagay na ukol sa buhay na ito, dahil sa kalusugan, dahil sa pamumuhay, ay tumalikod sa Diyos. Ay ang sabi ng Biblia, gayon ika ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Ano man ang mangyari sa ating kalagayan, hindi tayo dapat na tumalikod. Kailangan po mabuhay tayo sa pananampalataya, sapagkat ang pag-urong natin sa pananampalataya o pag-atras natin o larawan ng pagtalikod natin at hindi natin pagkapatuloy sa pananampalataya, meron pong kaakibat na sumpa. Hindi kalulugdan. Sabi ni Kristo, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kaya mahalaga po ang pag-asa. Hindi tawag na message of hope. Ngunit ano pong uri pag-asa ang dapat nating asahan? Sa aklat po ng Ebreo 11:1, ganito nakasulat. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ano pong uring pag-asa ang dapat nating ipagtiwala sa ating Panginoong Diyos? Yung pong pag-asa natin sa mga bagay na di nakikita, sapagkat yan po ang tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Merong hinihintay, kaya umaasa ka. Sapagkat kung wala kang hinihintay, ano ang iyong inaasahan? Kaya ang pag-asa ay doon sa mga bagay na iyong hinihintay, at ang bagay na iyong hinihintay at inaasahan. Mga kapatid, ano po ang katangian, kalagayan ng ating pag-asa sa mga bagay na di nakikita? Sa aklat ng Roma 18:24 hanggang 25, pakinggan po natin at ganito ang nakasulat, mga minamahal na mga kapatid at mga kababayang nakikinig. 8:24 hanggang 25. Ganito po ang pahayag. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, dadapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa,
Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Dadapot kung nagsisiasa tayo sa hindi nakikita, kung magkagayoy hinihintay nating may pagtitiis. Kaya po, ang pag-asa sa bagay na nakikita ay hindi tunay na pag-asa. At ang pag-asa po natin sa mga bagay na di nakikita, ano po ang dapat nating mataglay? At katangian ng tunay na pag-asa, hinihintay natin na may pagtitiis. Mga kapatid, sa buhay pong ito'y marami tayong tiisin sa buhay. Ang mabuhay na tulad ng ating Panginoon, sabi nga niya sa sanglibutang ito, marami tayong kapikatian. Laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang isang libutan. Dinaig po ng ating Panginoon ang mga hirap na kanyang naranasan. Siya namatay, siya pinarusahan, siya pinahirapan, itinakwil ng tao, hinamak, nabuhay, nadukha. Mga kapatid, ngunit hindi po nawala ang pag-asa sa Diyos, sapagkat yun po ang larawan ng dapat nating maging kalagayan, mga kapatid, na umasa sa hindi nakikita. Hindi natin nakita ang bagong lupain, ang bagong Jerusalem na nilikha ng Diyos, na inihanda niya buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Isang bagong planeta o isang bagong langit at daigdig na bumabang mula sa langit, buhat sa Diyos, na ang lansangan ay bubog na ginto, na may mga kuta na iba't ibang 12 mahalagang hiyas ng bato, na naging palamuti sa bayang banal na bagong Jerusalem. Na doon po ay naroon ang punong kahoy ng buhay, mga kapatid, sapagkat doon po'y wala ng kamatayan at hindi na po mamamatay, at doon po hindi na mapasok ang anumang bagay na karumal-dumal. Doon po ay wala ng magulong pag-aasawa, sapagkat hindi na mag-aasawa at hindi na po dadami ang bilang ng tao. Wala na rin po ng mga bagay na ukol sa laman at dugo, na tulad po ng ating ginagawa sa buhay na ito. Ang lahat ng bagay ginawang mga bago, mga kapatid, na tayo po'y maging tulad sa mga anghel in a split of time, ay makapagpaparot pa rito sa mga lupain at sa dako ng bayang banal. Mga kapatid, magkaparito, tayo raw ay tataas, sila ay kay babangon na gaya ng agila. Mga kapatid, yung magbabagong lakas po tayo sa araw ng pagkabuhay na maguli na mga patay. Kung paano si Kristo nabuhay at namatay at muling nabuhay, ay gayon din naman ang na kay Kristo muling mabubuhay sa huling araw. Yan po ang ating pag-asa. Hindi po natin nakita, mga kapatid. Kaya kinakailangan po natin na may pagtitiis. Ano ang pong bagay na dumarating sa atin ay ating matanggap ng ating kalooban, at huwag po tayo mawawala ng pag-asa kung tayo may nakararanas na mahirap, sapagkat ang lahat ng bagay ay darating sa panahon ng kanyang wakas. Ang ating lakas ay hihina, ang ating paningin ay lalabo, ang ating hiningi mawawala. Sabi ng Biblia, lilipas ang langit at lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakilanman. At yan po ang bagay na ating inaasahan, na tayo po ay makatugon sa pagiging tunay na iglesia ng Diyos. Ipinakita na po ng hula ang mga katangian ng tunay na iglesia ng Diyos. Una, yung paglalagay niya ng pastor ayon sa kanyang kalooban. Kalooban ng Diyos na pag ang isang bansa ay naging bansa, doon pala magsisimula ang pangangaral ng tunay na pastor. At sa mga iglesia po ng Diyos, pinag-usapan po ang history at event ng Biblia ayon sa kalooban ng Diyos. Ang qualified na nakatutugon sa katangiang yun, kapatid na Abilino Santiago at ang kanyang mga kasama. Sapagkat yung ibang mga pastor nangaral na nangaral, hindi pa po Pilipinas at bansa ang Pilipinas. Kapatid. Ngayon po sa United Nations, ang United Nations po ang nagdideklara kung ang isang bansa ay isang bansa na. Kaya nga po, pag ni-research natin sa Google, ilan po bang bansa meron ng daigdig? Mga kapatid, how many nations
Ilan ba ikang kaya questionable po ang pagiging bansa eh. Sa Pilipinas po, dalawa ang category. Pag tingnan po natin sa United Nations profile, dalawa po, mayroong category ang Pilipinas. Isang Republic of the Philippines at isa pong Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ang tawag po dyan, micro-estate. Mga kapatid. Kaya, pag naaprubahan na ang tinatawag na BBL, Bangsamoro Basic Law, mawawala na po siya bilang autonomy, kundi isang federal estate na nasa ilalim pa rin ng Pilipinas. Pero hindi magkatagal, pag lumakas ang kanilang armed forces, sasabihin nila, kaya na namin, yung pong salitang Bangsamoro o Republic of the Moros, magiging isang bansa na siyang tuluyan. Kaya, nasa ilalim pa lang siya ng Pilipinas. Parang Pilipinas po noong araw. Commonwealth government, hindi ka pa nation, kundi nasa ilalim ka ng United States. Kaya po, ang United Nations ngayon, mahigit siyang 192 lang. Mahigit 190 more or less ang tinatawag na bansa. Pero marami po areas na kung tawagin po ay micro-estate na nagsisikap na humiwalay sa kanyang mother country para maging isang bansa. Naka-apply pa lang. Tulad po ng sa China, isa lang po ang bansang China. Ang Taiwan, hindi po bansa yan. Pagkat meron tinatawag ng United Nations na One China Policy. Ang Pilipinas may One China Policy. May isang bansa lang na kinikilala, ang People's Republic of China. Kapatid. O tinatawag na Mainland China. Ang Taiwan ay rebel province lang ng China. Maraming ganyan po eh. Tulad po sa Ukraine, iba naka-apply na bilang independent state. Yung katag na Kosovo, nung last year o more or less 2012, naging independent nation sila, may approval ng United Nations, at marami pong ganyan. Ngayon, ang Pilipinas, maliwanag ang history, 1946, hindi po kilala ang 1898 na pagkataas po ng bandera ng Pilipinas, kasi ang Pilipinas, isang araw lang naging bansa na hindi po kilala ng daigdig. Sapagkat natapos ng Malolos Congress para magkaroon ng konstitusyon, kinabukasan, nagpaputok na ang mga Amerikano sa San Juan Bridge ng kanilang barel at pinaputokan ng mga Pilipino. Kaya hindi nagtagal, ay after one day, nagkaroon na po ng Philippine-American War o Filipino-American War, mga kapatid. At sinakop na po tayo ng Amerika sapagkat tayo po hindi lumaya. Ipinagbenta po tayo ng mga Kastila sa mga Amerikano sa pamamagitan ng Treaty of Paris of 1899. Mga kapatid, binili po tayo sa halagang ilang milyong piso para po isib ang colonization ng Amerika sa Pilipinas. Kaya pag tingnan po natin ng history, si Uncle Sam ay maraming dugo ang kamay sa mga Pilipino. Mas marami pong pinatay na Pilipino ang mga Amerikano kaysa mga Kastila sa kasaysayan. Ngunit dahil po sa Amerikano, ay marami rin naman pong mga pagbabago sa education, sa religion, sa tinatawag na healthcare. Iba naman po ang naging panahon ng mga Amerikano. Kaya marami pong bagay sa kasaysayan na dapat tayo maunawaan. Ang tinatalakay lang po natin kanina, yung logical and legal nation, kailan po naging bansa ang Pilipinas, sapagkat yun po ang baseline ng pangangaral ng pastor na ilalagay ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Ngayon, ano pong tatak o pagkakakilanlan? Ang iglesyang itinayo ni Kristo upang makatiyak sa kanyang pananampalataya ikay ligtas. Yan po ang batayan na 3:15 po na unang Timoteo. Mga kapatid, atin pong pakinggan. Ngunit ko ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Kaya po ang batayan ng paging tunay na iglesia ng Diyos, mga kapatid,
Ang pagkakakilanlan po ay bahay ng Diyos. Pagkat ang bahay po ng Diyos, yan po ang iglesia ng sa buhay. Ang bahay po ng Diyos, doon po dapat ganapin ang kanyang kautusan, 23:5 na aklat ng awit. Pakinggan po natin at ganito ang nakasulat. Ang iyong mga patotoo ay totoong tunay. Ang kabanalan ay nararapat sa iyong bahay, O Panginoon, magpakailanman. Kaya mga kapatid, sa bahay po ng Diyos, ito po tayo tilawag. Yan lang po ang pagkakataon upang ang tao ay makapagbalik loob. Marami pong iglesia ng Diyos, ngunit hindi bahay ng Diyos. Bakit? Sapagkat inalis po nila ang pangalang Diyos na buhay. Pinipilit po nilang alisin ang pangalang Diyos na buhay. Pag inalis mo ang pangalan Diyos na buhay, inalis mo ang tatak. Pag Diyos lang, sinong Diyos yun? Iglesia lang ng Diyos, sinong Diyos yun? Bakit po ba napakahalaga ng pangalang Diyos na buhay, na pagkakakilanlan at pangalang nakakapit sa kanyang iglesia? Mga kapatid, 1:9 po na aklat ng unang Tesalonica. Ganito po ang nakasulat at pakinggan natin ang pagtuturo. Sapagkat sila rin ang nagbabalita tungkol sa amin, kung paanong nakapasok kami sa inyo at kung paanong nagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Kaya po, yung sinasabi na hindi na kailangan ng salitang buhay, yun lang ay pagkapakilala ng katangian ng Diyos. Kaya iglesia lang ng Diyos, hindi ka iglesia ng Diyos sa buhay. Labag po yun sa Biblia. Bakit? Sino po ang tunay na ama? Basahin po natin sa aklat ng Mateo 16:15 hanggang 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sino po ang ama? Yon ang Diyos na buhay. Sino po ang anak? Si Kristo Jesus. Ayun pong ibang iglesia ng Diyos, ang Diyos na buhay, siya na rin anak eh. Alam mo, sasamahan po ni Ora, napakarami po niyan. May iba't ibang mga offshoot ni Ora. Ang pangalan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Si Kristo rin ang Diyos na buhay. Hindi dapat kay Kristo Jesus, kundi dapat iglesia ng Diyos na si Kristo Jesus. Samantalang sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, hindi ikaw ang Diyos na buhay. Hindi ikaw ang ama, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Napakaliwanag po eh. Ano po sabi ni Kristo? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, swerte ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito. Alin niya ipinahayag? Ng ama sa kanya. Nalaman mo na hindi ama si Kristo. Nalaman mo na siya ang anak ng Diyos sa buhay. Kundi ng aking ama na nasa langit. Hindi po sabi ng Kristo, ako ang ama na nasa langit. Na siya rin Diyos na buhay. Iba ang ama na nasa langit. Si Kristo ay anak ng ama na nasa langit. Marami iglesia po ng Diyos. Hindi na si Kristo ay ng Diyos na ama. Mga kapatid, kaya po ang ating pananampalataya, yung halaga ng Diyos sa buhay natin, huwag po natin kailimutan, sapagkat ang pag-asa po natin ay nasa Diyos na buhay. Ayon po kay Apostol Pablo, kanyang sulat kay Timoteo sa kabanatang 4 talatang 10, sapagkat dahil dito nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikat, sapagkat may pag-asa kami. Kanino? May pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Kaya po, ito ang katuparan ng ating pananampalataya, na ang tunay na iglesia ng Diyos, yun po ang iglesia ng Diyos na buhay, na may pag-asa sa Diyos na buhay. Kaya po tayo nagsisikap, kaya po tayo nagpapagal, kaya po tayo nagpapatuloy. Sapagkat sa bansa pong Pilipinas, ang mga Pilipino, saan man makarating, may pagkakataon po na maugnay sa pag-asang nasa Diyos sa buhay. Kung kayo po'y magiging kaanib at makakasama
sa iglesia ng Diyos sa buhay, matutupad po sa atin na tayo mga Pilipino na naanib sa loob ng iglesia ng sa buhay ang katuparan ng hula na pagkakaroon sa Pilipinas ng kikilalaning iglesyang itinayo ni Kristo sa utos ng Diyos, ang iglesia ng Diyos sa buhay ni Kristo Jesus. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Pagpatuloy po natin ang buhay. Kung ang buhay man ay mahirap, huwag po tayong manghihina. Mga kapatid, ito po'y bahagi ng mga pagsubok. Kung meron tayong karamdaman, hindi ang karamdaman ang magdidikta sa atin ukol sa kapalaran natin sa pananampalataya. Ang pananampalataya ang magtuturo sa atin, mga kapatid, upang tayo po'y mabuhay sa pananampalataya. Gaya ng nakasulat, ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Ngayon, hindi ka mabubuhay sa pananampalataya, patay ka rin eh. Sino po ang hindi nabubuhay sa pananampalataya, na nawala ng pananampalataya na hindi namatay? Mga kapatid, kaya ka tataligot sa Diyos sapagkat nanghihina ka at nahirap na buhay mo? Hindi po ganun. Sapagkat kung sa buhay lamang tayo aasa kay Kristo, sa buhay na ito, at mawawala po sa atin ang mahalagang pananampalataya na ating pag-asa sa bagay na di natin nakikita, na ating hinihintay na may pagtitiis, mawawalan po ng saysay ang ating buhay, sapagkat ano ang buhay kung walang pag-asa sa Diyos na buhay? Mga kapatid, pagpatuloy po natin ang ating paglilingkod. Magsikap po tayo, magtiis po tayo, magpagal po tayo. Pagkat dahil dito sikap kami at nagsisipagpagal tayo sapagkat may pag-asa tayo sa Diyos sa buhay. Magkakaroon lang po tayo ng pag-asa sa Diyos sa buhay kung nasa atin po ang tatak ng pagiging tunay na iglesia ng Diyos, ang iglesia ng Diyos sa buhay kay Kristo Jesus. Mula si Kabay na Abilino, kanya po ipinagkaloob sa bisa ng patong ng kamay at kahalalan na mula po obispo na kinikilala hanggang kay kapatid na Danilo, hindi po mawawala. Mga kapatid, ang espiritu ng karapatan na taglay ng ating kapatid na matanda Danilo M. Santiago Sr. Sapagkat yun po ay may bisa ng katuparan ng hulay. Mga kapatid, magkaminsan hindi po maunawaan ng iba ang tinatawag na kahalalan ng pagiging obispo, tinatawag na mula sa isa patungo sa marami. Mga kapatid, hindi po naunawaan ng iba yan sapagkat hindi po dala ng pananampalataya. Kaya maraming nabagsak sa pananampalataya na ang huli po ay nagiging malungkot, ang naging wakas ay kakilakilabot, na samahang nawawasak, hindi naman po lumalakas. Mga kapatid, at samahang habang tumatagal, lalong humihina. Pero ang iglesia po ng Diyos sa buhay, mga kapatid, habang tumatagal, lalong lumalakas. Bakit po? Sapagkat pag yung tinatawag na fire of faith, tinatawag na alab ng pananampalataya, tinaglay ng isang kapatid, ay hindi siya patutulugin ng alab na yan. Gagawa siya na may sigla. Gagawin niya na may pagkapagal at pagtitiis. Bakit po? Sapagkat yun po nakasalalay ang ating pag-asa. Kaya po, pananampalataya natin, ito, yan ang aking prinsipyo. Mga kapatid, ang gawin mo, give your best shot. Ibigay mo ang iyong pinakamahusay na gawain, kilos. Sang-ayon sa ano ang meron ka. At katungkulang meron ka. Hindi mo kinakailangan maging presiding. Hindi mo kinakailangan maging obispo o may pinakamataas na posisyon sa samahan. Ang kailangan po natin, maligtas. Kapatid, kahit miyembro ka lang, maliligtas ka kung ikaw ay nagsisikap sa pananampalataya. Kaya po ang atin, cooperative health. Mga kapatid, isang bansa, isang diwa. Isang hari na ama, isang Panginoon na anak, at isang Libita at saserdote, mga kapatid, na itinalagan ni Kristo para sa lahat. Yan po ang ating pag-aaral. Yan po ang ating pananampalataya.
Hanggang dito po, at yan po nagtatapos ang mahalagang bahagi ng ating pagtalakay sa paksa po na ating pinag-aaralan. Sana po ay nakatulong sa inyo ang pag-aaral na ito, lalo po sa ating mga kabayan sumusubaybay at nagsusunod. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos.